Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, makikimarites tayo. Marites tayo dito sa ating video natin to. So, kung kilala nyo si Apple Boy, di ba? Kung kilala nyo si Apple Boy, nakikita nyo sa TikTok, medyo parang siya, medyo mayroon siyang kung may opinion ka, porket na opinion mo lagi mong tama, Lahat tayo, kanya-kanya may opinion, okay? Kahit sino man tao dyan, kahit sino man content creator, master ka o beginner ka, di ba? Ito may nagsabi ng ito isang engineer, okay? So, papangalanan natin, ito daw si Wait ko lang napanood. Sorry. Ito si Jude TikTok. So, isa siyang engineer sa isang kung hindi mo niya kilala, isa siya sa engineer sa isang marine papakita ko sa inyo ito, marine engineering sa port engineer ako before, maintaining and troubleshooting different types of machineries sa ship. Okay, sige, panoorin natin sa clip to. Ito, panoorin natin yung context niya tungkol ito. Medyo meron siyang in-address niya tungkol kay parang kailangan parang hinanayin siya sa tungkol kay Apple Boy. Panoorin natin to. So ngayon ko lang napanood yung banat ni Apple Boy about dun sa content creator na nagulungan ng ergonomic chair yung iPhone niya tapos nabasag, and yun nga, parang natatawa si Apple Boy kasi medyo nagulat daw yung content creator na yun kasi nabasag yung glass back ng iPhone niya. And gusto ko lang sabihin sa inyo na meron akong content exactly dun sa dinidescribe ni Apple Boy. So, I'm assuming na he is pertaining to me. Bago tayo mag-proceed dun sa glass is glass, meron akong advice na gustong ibigay kay Apple Boy. Apple Boy, bago ka magbigay or magbitaw ng salita about sa certain issue, alamin mo muna yung buong sitwasyon. And hindi rin sa pagmamayabang engineer Apple Boy. Engineer din ako and may lisensya ako. Eto, 2029 pang mag-expire. Kaya please lang, wag mo ulit-ulitin yung linyang glass is glass sa akin kasi nag-aral ako ng engineering materials and I'm very much knowledgeable about... Alam ka lang katapat, Apple Boy! Engineer pa yan! Engineering materials. What only surprised me, Apple Boy, the moment that my iPhone 16 Pro's glass back got broken is the way ito minamarket ng Apple. Sa Apple event, palaging pinagmamalaki ni Tim Cook na this is the toughest glass in a smartphone ever. So sino ba namang baliw, Apple Boy, ang hindi magugulat niyan? The way nila minamarket yung mga smartphone nila na sobrang overpriced. Para sa akin, kung nadaganan lang ng gulong ng ergonomic chair, hindi dapat ganun kabilis masira Kasi nga minamarket nila yung glass back ng iPhone sila as the toughest glass in a smartphone. Okay, so dito lang muna tayo kasi for the context, so panoorin mo na lang yan. So natin. Ipapakita ko sa inyo yung ito yung tungkol ito sa yung nagulungan daw yung so hindi yung parang nabasag daw, sabi niya glasses dust. Panoorin natin to. Ito, yung video niya. Ito yung nagsimula sa lahat. Ito yung sinabi daw, morning daw iPhone, mauna daw iPhone kasi nagulungan. Ito. Daw ang iPhone kaya siya umalis sa Apple. Okay. Madali daw masira ang Apple. Kaya siya lumipat ng Android or lumipat ng Samsung. And that started nung nabagsak yung kanyang iPhone. Okay? And let me tell you this. As an engineer, glass is glass. So, engineer ka. Ano ka engineer? May resibo na sa'yo may resibo na nga si yung isang content creator na pinakita ka na ng curve.
pinakita ng card. Expiration niya 2029, ano? 2027 ata. 2027 pala, sorry. 2027, yan. Pinakita sa'yo. Ito. Regardless whatever reinforcement you put into a device, you should not be surprised na mabasag ang isang salamin. What more kung nagulungan? I mean, you guys know how chunky it is. How chunky yung mga office. Hindi ka ba nakikinig? Sinabi nga sa'yo, di ba? Doon sa isang video. Huwag mo ng glass na yan. Okay? Okay. Hindi naman nagulungan eh. Katangahan lang yun. Gumawa nun. Ay, nako. Okay, so meron isang video papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung isang video ng isa pang engineer. Ewan ko na, nagiging trip match na to eh. Walang kasi, malapit na ako sa main niya eh. Nanggabi namin. Sorry. Ito na, hindi ako lang seryoso kasi hindi ko maseryoso. Kasi parang, alam mo yun, yung nag-aaway kayo. Ang bata. Sige, ito papakita ko sa inyo yung ito isa pang engineer. Ito naman galing kay okay? Ito sa inyo na ito galing to kay Gadget Psychic. So ayan, panoorin natin yung statement niya. Yung statement niya ito. Hindi ko alam kung sino naman pinaparinggan ni Apple Boy na hate ng iPhone. Okay. Switching from iPhone to Samsung dahil nahulog ang phone niya and nabasag. Yes, I know. I'm also a engineer and I'm a licensed engineer, by the way. I studied material strength, no? So, knowing na si Apple sobrang mahal ang iyong smartphone, why can't you do the things na ginagawa rin ni Xiaomi na may Longjing glass, si Huawei na may Kunlun glass, and si Honor na sobrang tough din ng kanyang mga glasses like si Honor X9B and X9C. Diba? I mean, you charge so premium, mahal-mahal ng smartphone mo, and yet, hindi mo kaya protektahan yung mga users mo from drop, at least man lang chest high. Ibang kwenta na yan siguro, ida-drop mo from 500 feet from above the sky. Medyo out of this world na. Pero, for simple drops like above chest level, hindi mo maprotektahan ang yung mga users from that drop. Ibang kwenta na kung nagulungan pa, no, ng mga kotse, that's extreme. Pero kung nagulungan lang ng simpleng gulong ng iyong office chair at nabasag, I mean, come on. Ang weak ng iPhone mo. Hindi ko sino bang ipagtatanggol mo? Okay, hindi ko ikakampay idol sa brands, dalawang brands Sige, aminado ako, gumagamit ako ng gumagamit ako Samsung Samsung na to, luma na to. Tapos ito, since 2023 pa ito, yung series na to. A4, di ba? Made, okay, meron din ako na it doesn't mean na hate ko ang iPhone. Wala akong sinabi yung hate ng iPhone Okay, yun to, binabagsak ko lang yan. Kasi sopay. It doesn't mean na hate niya, doesn't mean na hate ko yung iPhone. Wala akong sinabing ganun. Kasi dati kasi may user gamit ko din ng iPhone. Pero noon pa yan, yung 6S Plus. 6S Plus pa ang gamit ko noon. Pa yan, 2016 ata. Gamit ko noon. Yung iPhone. 2016 pa ata siguro yun. 6S Plus ata siguro. Basta gano'n, nahawak ko pa yun, yung capacity ko, 32
gig pa ata yun, time na yun. Yung sobrang baba talaga ng ano ko. Yun, ng ano ko, yung gamit kong iPhone dati. Sabi, ano, bakit bumalik ka sa Android? Hindi naman sa doesn't mean na babalik ko sa Android. Ang sinasabi ko po, once na nagkaroon you know, alam ba, pag luwag-luwag naman ako, kasi ako, gipit na ka talaga. Aminado ako, gipit na ka talaga ako. Kaya, nag-Samsung, parang service phone lang ito, di ba? Diba? Pag ako, nagluwag-luwag na ako, yun, mag-iPhone na ako. Diba? Aminado ako na minsan gipit ako, kailangan nila for service. Hindi for this, di for, pag iPhone ka na, parang formahan ng dating. I don't like that shit, okay? I don't like that shit. Ito isang, parang, cajole, parang, parang, big ko yung mga ganyan, okay? Hindi ko iniisip yung ganyan, okay? Ang sa akin lang kasi, kaya nag-Android kasi, for lang yan, para communication purposes lang yan. Hindi ako para iPhone para magsasayo-sayo ako sa TikTok. Okay? Dinelete ko na yun yung dati kong TikTok na may sayo-sayo ako yun. Dinelete ko na lang yun. Kasi nakaka-sukot yun. Okay? Nakaka-cringe. Dinelete ko na. Ayoko na balikan yun. Kaya ako, parang focus na lang ako sa mga, yung mga lifestyle drama, yun lang, o yung mga reactions na pinapanood ko dito, lalo na ito sa mga, di ba alam ko, parang ako nagpa-popcorn dito. Yun lang sabi ko. Ang masasabi ko lang dito, medyo, nagiging gray area na hindi ko masasabi kasi, kasi yun depende sa paggamit yung nga lang kwento kasi dito tungkol nito sa nagulungan kasi pagkasabi mo parang medyo yung sentimentals yung mga sinasabi ninyo medyo gray area, okay? Hindi siya black and white, okay? Nagiging gray area yung mga sentiments itong tatlong content creator na to. Yun lang masasabi ko. Kung kayo, ano masasabi nyo? Saan kayo? iPhone o Android? Comment nyo sa baba. Yun lang masasabi ko. And, gusto nyo gusto nyo makisawsaw. Gusto nyo pa rin sa ibang bana na like, share, subscribe na lang sa atin. Thank you. Thank you. Bahala kayo dyan. Ayun ako. Bahala kayo.